Manugang na babe. Bilisan mo. Iligtas mo ako. Ang init-init dito. Huwag po kayo matakot. Tita, ako ang tutulong saya inyo. Gusto kong lumabas. Tigil ang mahal kong sasakyan. Ano ba? Huwag kang magmadali. Kakapasok lang saya gate na Gremfilas. Kainit mo naman mangulit. Bilisan mo. Ikaw na lang ang hinihintay para magsimula na ang laro. O na, o na. Ma, gusto kong pumunta saya kabilang building para makipamajang kay Kuya Chu. Papandiya mo si Xiaohao samahan ka papuntang ospital. Okay ba? Huwag na. Gusto ko talagang samahan si mama saya ospital kanina. Nakalimutan ko ang gamit ko. Lahat dahil, sumama, ako sayo makmajang. Saich na, tama na, huwag magmadali. Mama? Ang matandang, babaeng, yon, umalis, neng, hindi, nagsasabi. Manugang, iligtas mo ako. Manugang, iligtas mo ako. Tita, huwag po kayo matakot. Ako po ang tutulong saya inyo. Tigil ang sasakyan ko. Tita, huwag kang mag-alala. Andito ang anak mo para iligtas ka. Lumayo ka, huwag mang. Hawakan ang sasakyan ko. Hindi mo ba alam kung anong oras na? Kotse pa rin iniisip mo ngayon. Magnanakaw na Negrem kotse. Alam mo ba na bagong bili na Negrem asawa ko itong kotse para sa yakin? Alam mo ba kung magkano ang halaga ni Negrem kotse na ito? Okay, buksan mo ang pinto ni Negrem kotse. Ang iyong ina sa loob. Anong pinagsasasabi mo diyan? Umuwi na ang nanay ko. Niloloko mo lang ako para buksan ko ang pinto. Tapos sasamantalahin at luben ako. May anti-peeping film ang sasakyan ko. Kaya hindi mo kita ang loop. Pero malinaw na malinaw. Kung naririnig, may boses na nagrematanda diyan sa loop. Oh, bilisan mo at buksan mo ang pintuan. Akala mo ba tanga ako? Anong Diyos-Diyosan pa? Malinaw na gasto mang agawin ang kotse ko. Ngayon, mahigit 40 degrees saya labas. Nawalan na ni nagremelay ang matanda. Hoy, gising ka. Anong ginagawa mo? Sus, gasto mang bastos? Ano? Hintayin mo. Tatawagan ko ngayon ang asawa ko. Great kang babay. Wala kang konsiderasyon. Buhay na nagremtaw ang nakataya. Alam mo ba yan? Hindi mo ako kayang sindakin. Asawa ko. Kasalukuyang kasama ang mama ko papuntang ospital. Sandali. Tatawagan ko asawa ko ngayon. Papuntahin ko siya dito para kang harapin. Halo, asawa. Baba ka muna dito. Anong hindi? Ka pala nasa bahay. Halo, asawa. May meeting ako ngayon. Meeting? Di ba kasama mo si mama papuntang ospital? Oh, kasama ko naman si mama saya ospital kanina. Pero biglang may emergency saya office. Kaya, umuwi ka na agad. Oh, may magnanakaw dito na nagrem kotse. Di lang niya binasak ang sasakyan. Pinangtripan pa ako. Hintayin mo, pabalik na ako agad. Sir Xiao,
Di ba usapan magkasama tayo ngayong gabi? Huwag kang makalala. Ayayusin ko ang matandang bruha. Mamayang gabi. Tayo lang dalawa dito sa yalup ni Negrem Kotse. Nakakainis. Narinig ko. Dinadala ni Negrem asawa ko ang nanay ko sa ospital. Malapit nang mabunyak ang iyong kasinungalingan. Impossible. Malinaw kong narinig ang boses ni Negrem matanda sa yalup ni Negrem Kotse. Kung hindi, mau bubuksan ang pinto. Mamamatay ang matanda dahil saya suffocation. Impossible. Malinaw kong narinig ang boses ni Negrem matanda sa yalup ni Negrem Kotse. Kung hindi, mau bubuksan ang pinto. Mamamatay ang matanda dahil saya suffocation. Kalokohan, impossible. Ayos lang ang nanay ko. Bakit mo siya ililigtas? Hindi ka na maintindihan. Kung hindi mo ililigtas, ako ang ililigtas. Huwag manghawakan ang kotse ko. Lumayo ka. Tumabi ka. Talagang isang magnanakaw ni Negrem Kotse ka enggak? Hindi ka lang nagnanakaw. Ngayon nananakit ka pa. Anong ginagawa ninyo? Paano mo nambasto saya asawa ko? Ikinulong ni Negrem asawa mo ang nanay mo sa yalup ni Negrem Kotse. Kung hindi mo bubuksan ang pinto, mamamatay ang nanay mo sa suffocation. Ang kotse ko may privacy film. Baka nga nandiyan sa lubang nanay ko. Honey, huwag kang maniwala sa pinagsasabi niya. Gusto niya lang sirain ang kotse natin at magnakaw. Saka, hindi ba dinala mo na si mama sa ospital? Hindi niya pwedeng malaman na nagloloko ako. Hindi ko dinala si mama sa ospital. Oh, honey, nasa ospital si mama. Paano mangyayari yan? Hindi ba ang nanay mo ang nasa loop ni Negrem Kotse na yan? Anong ibig mang sabihin? Kailangan bang may mamatay sa kotse ko ngayon para lang masayahan ka? Malinaw na malinaw kong narinig kanina na may boses na Negrem matanda sa loop ni Negrem Kotse. Hindi mo ililigtas? Ano? Pupunta ako sa pulis. Huminto ka. Hindi ka lang nagnanakaw, anananakit. Nagnakaw ka pat ikaw pang sumisigaw ni Negrem magnanakaw. Hindi mo na kayang itago ngayon at wala kang takasan. Sage, hindi ba gusto mang magsumbong sa pulis? Ako ang tutulong saya yon ang gawin yan. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ni Negrem pulis. Ako ikaw na sinungaling. Pulis, mayroon akong isang magnanakaw ni Negrem Kotse na nagnanakaw at nananakit ni Negrem buhay dito. Manoloko, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Buhay na pinahihirapan hanggang mamatay saya, suffocation, ang sariling ina. Ano pa ang tawag saya inyo na MG anak? Nagsasabi ka ni Negrem kalokohan. Napakabait ko saya nanay ko. Hindi, tulad ni Negrem nanay mo, na nagpalaki ni Negrem isang tulad mang manoloko awalang silbi. Paano mo nagawang saktan ang asawa ko? Tingnan mo. Para lang maprotektahan ang bagong kotse namin. Sinaktan, ako ni Negrem magnanakaw na ito. Sage na. Sa tingin ko, bata ka pa. Kaya ayaw kitang ireklamo. Ganito na lang, bayaran mo ang gasto sa ospital ni Negrem asawa ko. At ang insidente sa kotse ayayusin natin ng pribado. Sage. Ngayon, para lang iligtas ang matanda. Magkano ang kailangan kong bayaran saya inyo? 100,000. Ano, sa gitna ni Negrem buhay at kamatayan,
Ini sip nio paring mangikil saya akin. Hindi lang sinaktan ako. Ginamit mo pa ang nanay ko para takutin ako. Sasabihin ko saya iyo. Ngayong araw na ito, kailangan mangbayaran ang pinsala saya aking damdamin. Wala akong ganong kalaking prangayon. Sage, bibigyan muna kita ni Negrem 1,0. Ito lang ang pera. Gasto mo akong palisin saya halagang ito. Pero saya itsura mo. Muhang pulubi ka enggak. Pwek, Lin, namang huwag kang magbayad. Ano bang gasto mo? Binugbok mo ako kanina. Lumuhot ka at humingi na Negrem tawad. Anak. Ang init ko. Bilisan mo at buksan ang pinto. Mabibilaw ka na nanay mo. Ang galing, Mang Umarte. Hindi ka siguro tanga na ikukulong mo si Mama saya kotse? Ano? Sa oras na ito, sigurado akong nagpapahinga si Mama saya aircon room. Kahit hindi, siya, tunay, Mang Ina, paano kung ibang tao ang sumakay saya maling kotse? Hindi ka ba kinakalaban ni Negrem budi mo? Lalo ning wala kaming kinalaman. Kasalanan na talaga nila yan. Sage, masyado pala kitang tinanti ya. Akala ko may konsensya ka. Huwag mo akong pagbintangan. Ikaw ang nagnakaw ni Negrem kotse at nanakit. Hintayin mo na lang darating na ang pulis. Kailangan mo na talaga makulong. Tama na, mahal. Umuwi na muna tayo. Hindi pa siya humihingi na Negrem tawad. Bakit alis tayo? Pag pinakawalan mo siya ngayon. Baka ulitin pa niya ang pagnanakaw saya susunod. Paano kung mangyari ulit? Hindi ka ba negalalang saya nanay natin? Ang mamanggak naman. Ano nangyari kay Mama? Di ba sinamahan mo si Mama saya ospital? Baka hindi mo talaga siya sinamahan. Siyempre bago ako pumunta sa opisina, inihatid ko pa si Mama saya ospital para magparegister. Sandali, Maliata, di ba ikaw ang sumundo kay Mama Pawi? Bakit hindi ka umuwi? Pumunta ako sa kapitbahay. May kailangan kay Kuya Chu. Nagmahjong ka na naman. Kung may mangyari kay Mama, kaya mo bang panagutan? Nagmahjong ka na naman. Kung may mangyari kay Mama, kaya mo bang panagutan? Kung hindi ka naglalakwat sa wala sanang nangyari. Ngayon malinaw, nasa yakin. Kayo magkapatid. Isa naglalakwat sa, isa naglalaro ni Negrem baraha. Walang pakialam saya buhay ni Negrem matanda. Parang sinasadya, inyo na yan. Kuha ako ni Negrem. Ebidensya ni Negrem kasalanan. Enyo, ipa-expose ko lahat. Ikaw, magnanakaw ni Negrem kotse. Ikaw muna ang kukunan ko. Ibigay mo rito. Ikaw, magnanakaw ni Negrem kotse. Hindi ka lang nagnanakaw ni Negrem kotse. Sinusuntok mo pa ang babay. May anak bang katulad enyo? Umalis na. Huwag ka nang makipaagawan. Hintayin mo muna. Parating na yaya ko. Tatawagan ko siya. Alamin ko kung dinala ba niya si Mama Pauwi. Xiao Hao. Ayaw mo pa rin maniwala saya akin. Siya yatin Mama. Paano ko namang iwan si Mama saya kotse? Sigurado ka bang nakita mang bumaba ni Negrem kotse si Mama? Sigurado ka bang kita mang bumaba si Mama ni Negrem kotse? Oh, ako mismo ang nagpababa kay Mama. Xiao Hao. Sigurado ka bang may nagbantay kay Mama saya ospital? Baka naman umalis si Mama bago dumating si Yaya. Palihim siyang lumabas. Siyempre, may doktor at nurse saya ospital na nakatingin. Paano naman makakataka si Mama? Narinigi mo.
Sinabi nenegrem asawa ko, dinala si mama saya ospital. Tumigil ka na saya palusot. Hintayin mo na lang nadakpin, kak nenegrem pulis. Baka nagkamali nggak ako nenegrem dini. Hello Chow. Nasa bahay ba si mama? Anong hindi? Si mama nasa bahay. Saan mo tinago si mama? Hindi ko naman nakita si mama. Hindi mo nakita si mama. Di mo ba sinamahan si mama saya ospital? Saan ka enggak ba talaga pumunta? Hindi ba't nagpunta ako saya kumpanya para magtrabaho? Huwag kang mag-alala. Hindi ba mahilig si nanay pumunta? Saya bahay na negrem kapitbahay? Dapat wala namang problema. Hindi puwet. Tatawagan ko si nanay. Ang tinatawagan ninyo ay hindi makontak saya ngayon. Bakit hindi makontak? Baka lobat na. Huwag mang sabihin. Nandiyan gak si nanay. Umalis ka, babasagin ko ang sasakyan. Hindi ba ito ang cellphone ni nanay? Bakit nasa kamay mo ito? Hindi, ito saya iyo. Regalo ko to para saya birthday ni nanay. Kalokohan, hindi ko ba makikilala ang gamit na negrem nanay ko? Kaya pala hindi ko siya matawagan. Ikaw palang, magnanakaw na negrem tao, ang kumuha nito. Sabihin mo agad, saan mo dinala si nanay? Hindi ako human trafficker. Ang nanay, mo'y, nasa loop na negrem sasakyan. Kung di ka naniniwala, buksan mo ang pinto mismo. Nag-date kami na negrem sekretarya ko sa yakot sa kagabi. Naiwan pa ang underwear niya sa yalog. Anong ginagawa mo? Nandiyan pa si nanay sa yalog. Kalma lang, asawa. Wala ngang susi na negrem sasakyan yan. Kung talaga ngang nandiyan si nanay sa yalog, paano niya makuha ang cellphone? Hindi ito ang phone na negrem nanay mo. Tigilan mo na ang pangpapanggap. Sigurado, ikaw ang nagdala kay nanay mula sa bahay. Sabihin mo agad, saan mo itinago si nanay? Ginagawang biro ang sariling ina. Yan ba ang ginagawa ni negrem tao? Malaki na si nanay. Kung talaga siyang nala, saya sasakyan. Bakit di siya tumawag para humingi na negrem tulong? O baka naman pinapatagal mo lang ang oras dito. Para may tago ni negrem MG kasabwat mo si nanay. May MG, kasama ka papala. Bilisan mo na, ibalik mo si nanay ko. Kung hindi, lagot ka sa yakin. Buksan mo agad ang pinto. Kung hindi baka di na umabot. Sinungaling ka pa rin. Kung di ka human trafficker, bakit nasa kamay mo ang cellphone ni nanay ko? Hindi ko kinuha ang telepono ni negrem nanay mo. Hindi ko siya kilala. Ni minsan di ko siya nakita. Hindi mo panggat nakita si nanay ko. Sinabi mo neng nalak siya saya sasakyan. Makinig ka saya sarili mang sinasabi. MG, sinabi mo, puro butas ang alibi mo. Makipargumento ka pa ni negrem kaunti. Baka mapasama si nanay mo. Makipargumento ka pa ni negrem kaunti. Baka mas mapahamak si nanay mo. Bilis, magnanakaw na negrem tao. Ibalik mo ang nanay ko. Mitawan mo ako. Nasa loob pa rin na negrem kotse ang nanay mo. Lolo, ito ang ebidensya. Ikaw talaga ang kumuha kay nanay mula saya bahay. Sabi ko na saya inyo. Telepono yun ni nanay. Hindi saya inyo yan. Nagbebenta ka na negrem matanda. Nagnanakaw nananakit ka pa.
Sisiguraduhin kong mabubulok ka saya kulungan. 6. Tingnan natin kapag dumating ang pulis. Sino ang arestuhin nila? Kayo bang magkapatid na tanga? Ang sasakyan ko? Nagawa mang ibalik. Alam mo ba kung magkano sasakyan ko? Magbayad ka na nagrem 1,000,000. Sa ganitong sitwasyon, yan pa rin ang inalala mo. Ang kotse mo. Pak nailabas si nanay mula saya sasakyan, wala ka nang mapaiyakan. Mahal. Nahanap na natin ang lokasyon na nagrem cellphone ni nanay. Si tatay A. Nasa bahay. Mahal. Lumabas na ang lokasyon na nagrem cellphone ni nanay. Si nanay A. Nasa bahay. Ang galing. Buksan niyo muna ang pinto. Paano kung may tao talaga sa loob? Bakit ko kailangang sumunod sa'yo? Kahit hindi ka human trafficker. Sinira mo pa rin ang sasakyan ko at sinaktan mo pa ako. Bayaran mo ako na nagrem 100,000 para saya pagkumpuni na nagrem kotse at medikal na gastos. Hindi kita niloloko. Talagang may narinig akong boses na nagrem matanda sa loob na nagrem sasakyan. Huwag mang itanggi. Kamakailan lang, may MG kaso na nagrem nakawan na nagrem kotse saya aming komunidad. Pakiramdam ko, kamuha mo panggak ang suspect. Hindi. Ako, nagnakaw, na nagrem kotse. Binagsak ko ang kotse dahil gusto kong magligtas na nagrem tao. Sa tingin ko hindi yun ang tunay mang dahilan. Gusto mo lang ang MG Gotbar na nasa loob na nagrem kotse ko, di ba? Ikaw. Honey, tingin ko sanay na siya saya ganitong gawin. Hanapin mo na agad kung ano man ang mahalaga saya kanya. Honey, tingin ko sanay na siya saya ganitong gawin. Hanapin mo na agad kung ano man ang mahalaga saya kanya. Imbitahan natin ang mabubuting tao na maging profesor saya ospital. Hindi ko inakalang ang magnanakaw, pala ay isang doktor. Impossible. Ang MG doktor ay, para magligtas, na nagrem buhay. Siya rin ang nanakit na nagrem ulo ko. Ano bang balak mang gawin? Ibigay mo ang appointment letter saya akin. Isang magnanakaw na walang moralidad. Gusto pang maging doktor. Akala mo ba na pagka-nagrem appointment letter ay makakatakas ka na? HMP. Ang letter of appointment ko. Nagagawa pa na nagrem magnanakaw, na magsuot, na nagrem uniforma. Sinungaling ka. Hindi. Ako, nagsisinungaling. Huwag mang apakan ang kamay ko. Kailangan ko pa makopra saya ibang tao. Tama na. Tama na. Umuwi na tayo. Mas mahalaga si nanay. Buti na lang at ligtas si nanay. Kung may nangyari saya kanya, babawiin ko ang buhay mo. Hindi, kayo pwedeng umalis. Buksan mo muna ang pinto ng nagrem kotse. Paano kung iba ang tao sa yalo? Magnanakaw. Naghahanap ka ba na nagrem giula? Paano may ibang tao sa kotse ko? Matanda na kasi. Hindi imposible na magkamali na nagrem sakay.
Buksan mo muna ang kotse at tingnan natin. Sabi ko na, wala. Pinakaayaw ko yung tinuturuan ako nenegrem iba kung paano ko gawin ang gasto ko. Kung nakakaramdam ka nenegrem emgya imahinasyon, magpagamot ka sa mental hospital. Ibigay mo ang susi. Buksan mo. Sinasabi ko sa'yo wala akong oras para mag-aksaya sa'yo. Pupuntahan ko pa si nanay. Tigil ka diyan. Tigil ka diyan. Lumayo ka. Walang masama saya pagiging maingat. Basta hindi tayo magkulang. Paano kung may tao talaga saya loop nenegrem kotse? Kaya mo bang panagutan? May tao. Pero malas lang siya. Sumakay siya saya maling kotse ko. Ituring na lang natin itong leksyon para saya kanya. Kung talagang may namatay, ikaw ang magiging salarin. Side, bubuksan ko na agad ang pinto nenegrem kotse. Titignan natin kung ako talaga ang nagsisinungaling o ikaw ang nag-akusa. Sino saya inyo ang nagkakagulo rito? Sir, may matanda pang nalak saya loop nenegrem kotse. Sir, nasa bahay lang po ang nanay ko, aayos naman siya. Siya lang ang nagpipilit na ang nanay ko ay nakulong sa kotse. At gusto peng basagin ang kotse ko. Iyo, ikaw ba talaga ang bumasak nenegrem kotse na ito? Oh, ako talaga ang bumasak nenegrem kotse na ito. Handa ako magbayad nenegrem danyos. Pero buhay ang nakasalalay dito. Napilitan lang din ako. Sir, saya tingin ko si Nadia talaga niya ito. Tingnan niyo itong kotse at ang sugat saya kanyang ulo. Siya lahat ang may gawa niyan. Gusto niyang magnakaw at pumatay. Ma'am, marami na po kaming natanggap na ganitong kaso kamakailan. Sigurado ka bang nakababa na ang tao sa kotse? Sir, ako po mismo ang naglabas saya nanay ko mula sa kotse. Sir, tingnan niyo po. Ito po ang lokasyon sa cellphone. Nasa bahay po ang nanay ko ngayon. Paano kung nanay pala nenegrem iba ang naiwan? Ngayon, mahigit 50 degree na sa loop nenegrem kotse. Alam mo ba ang pwedeng mangyari? Sir, sa palagay ko po may problema siya saya pag-isip. Mabuti po sigurong dalhin niyo na siya sa mental hospital. Tama, kanina, na-imagine pa niya na consultant Dr. Ro, siya, nenegrem, Jiangcheng Hospital. Hindi po, ako, nagsisinungaling. Totoo pong doktor ako. Sir, nasugatan rin po nila ang kamay ko. Paano na ako makakapag-opera saya MG pasyente ko? Hindi naman para saya nanay ko ang operasyon. Wala akong pakialam. Nasaan na? Nasaan na ang tao? Hindi posible yan. Narinig ko mismo ang boses nenegrem matanda mula sa loop nenegrem kotse. Manloloko ka. Kinagamit mo pa ang buhay nenegrem nanay ko para takutin ako. May konsensya ka pa ba? Sa tingin ko ikaw ang magnanakaw nenegrem kotse na nahuli. Kaya nagkunwari ka na lang. Dahil wala namang nangyaring masama saya matanda, handa kong akuin ang lahat nenegrem pananagutan. Pero hindi ako nanakit nenegrem tao. Hindi ako nagnakaw nenegrem kotse. Panay pang tutol mo pa. Sir, tingnan niyo ang sugat ko sa ulo. Pati ang kotse ko. Sinasabi ko sa'yo. Hindi katataka saya MG ito. Ma'am, wala pang matanda saya loop nenegrem kotse ngayon.
Mau na ka neng magpa-medical check-up saya ospital. Sir, samahan niyo po ako saya presinto para magbigay na nagrem pahaya. Tandaan mo, 100,000 ni 1 sentimo. Hindi pwedeng kulang. Tandaan mo, 100,000 ni 1 sentimo. Hindi pwedeng kulang. Sir, kung wala neng iba, dadalhin ko na ang asawa ko para magpa-check-up. Tayo na. Sir, may ininom ka bang gamot para saya mental health nitong MG nakaraan? Sir, wala po talaga akong sakit saya pag-iisip. Totoo pong narinig ko ang boses na nagrematanda kanina. Ang ganyang, guni-guni. Mararing senyales na nagrem sakit saya pag-iisip. Sumama ka na sa yakin para magbigay pahaya. Manugang, iligtas mo ako. Sir, narinig mo ba? Bilisan mo at tignan mo. Tita. Tita, ano pang nangyari? Lumabas pa siya mula saya driver's seat. Talagang, matalino. Itong, tita, alam niya kung paano iligtas ang sarili. Oh, matalino talaga siya. Kung hindi, malala sana ang naging resulta. Itong MG anak, napakapabaya talaga. Hindi man lang alam na nakakandado ang matanda saya kotse. Tita, tita. Nahulok ang ulo niya. Kailangang dalhin agad saya ospital. Sais, tara na. Ano ang matandang malubha? Pupunta ako ngayon. Hindi pa ako pwede umalis. Hindi pa tapos ang gamutan ko. Oh, gaano pa katagal kami dito? Pasensya na. Kanina umaga, kakatanggap ko lang na matandang nahulok mula sa kotse. Matindi ang kondisyon niya. Pagkatapos na operasyon babalik agad ako. Hindi pwede. Miss, sana ikaw magpakatao rin. Kung ang matanda, magulang mo, ano ang mararamdaman mo? Isang oras siyang nakakandado sa yellow na sasakyan. Sa wakas, nakatakas din siya. Tapos, nahulok pa ang ulo. Kung hindi agad magagamot, lalala ang sitwasyon. Isang oras siyang nakakandado sa yellow na sasakyan. Sa wakas, nakatakas din. Nahulok pa ang ulo. Kung hindi agad magamot, malala talaga. Nakakandado sa kotse ng isang oras. Yung baliw na yun, nanay ko rin yun. Nakakandado sa kotse. Baka nanay ko yun. Asawa? Anong ginagawa mo? Naglalaro na games. Pasensya na. Itigil mo na yan. I-open mo ang phone locator agad. Tingnan mo kung nasa bahay si mama. Bilis. O kita mo? Magkasama tayo sa isang bahay. Okay. Nandito siya sa bahay. Kinabahan ako. Gaano pa kami katagal dito? Nag-alala ako. Kailangan kong bumalik sa opisina. Ganito na ang gakang kalagayan ko. Inisip mo pa rin ang kumpanya mo. Sino ba ang kasama mo sa opisina na yan? Wala. Abala lang talaga ako sa trabaho. Buhay na nagremtaw ang nakataya dito. Pakiusap. Huwag hadlangan ang gamutan. Hindi naman lola namin ang operahan. Ano ang pakialam namin diyan? Sinasabi ko sa'yo,
Bilisan mo ang check up ko. Sabi ko na enggak. Buhay ang nakataya. Sa operating room pa ang matanda. Bakit ang sama na nagrem ugali mo? Mag-ingat ka. Bakay reklamo kita saya director niyo. Anong sobrang pagdurugo? May AB blood type ba dito? Kailangan na nagrem matanda na nagrem dugo agad. May AB blood type ba dito? Napakamalas na nagrem matanda. Pareho pa na nagrem blood type ni mama. Di makapaniwala kung sakto ang blood type. Kulang ang dugo saya blood bank na nagrem ospital. Kung tugma ang dugo mo, sumama ka saya agad. Bakit mo ako tinitingnan? Hindi. Ako. Yon. Miss, tinignan ko ang blood test mo. AB ang blood type mo. Pakiusap. Tulungan mo ang matanda. Wala ka bang konsensya? Dugduguin pa ako. Pati ba ako, pagdodonate, mo na nagrem dugo? Anong klaseng doktor ka ba? Ikaw na ang makontak saya anak na nagrem matanda. Para saan ka nang tanong saya amin? Hindi makontak ang MG anak na nagrem matanda. Yung dalawang nagdala saya kanya. Hindi rin tugma ang dugo. Bakit mo kami tinitingnan? Hindi. Naman. Kaya ang MG magulang namin. Bilisan mo at balutan mo ang sugat na nagrem asawa ko. Miss, ito ang litrato na dinala na nagrem matandang iyon. Tingnan mo naman siya. Napakaawa na nagrem kalagayan niya. Tulungan mo naman siya. Please. Ma. Diyos ko. Nawasak na ang muha na nagrem matandang ito. Saang pamilya ba ang matandang ito? Ganito tindi, na nagrem MG sugat niya. Baka hindi na siya makilala na nagrem sarili niyang MG anak. Itong matanda ang nakatakas mula saya sasakyan. Natumba siya tinamaan ang ulo. Dugoy tuloy-tuloy, ang pakagos. Hindi ko naman siya pinatumba. Ano naman ang kinalaman ko diyan? Miss, wala ka man lang bang kaunting awa? Pwede ka namang tumangging mag-donate na nagrem dugo. Pero huwa ka namang magsalita na nagrem masama. Oh, totoo ngang ibitay pang dugo ko. Ibig sabihin, papayak kang magbigay na nagrem dugo. Talaga? Napakabuting tao mo. Said na. Sino ang nagsabing magdo-donate ako na nagrem dugo? Ano bang pakinabang na nagrem pagkakawanggawa ko? Tugma ang dugo mo saya matandang ito, habang buhay kang pasasalamatan niya. Ang pasasalamat ba'y may halaga? Ang pasasalamat ba'y may halaga? Kung nakontak lang natin ang MG anak niya, hindi na sana tayo nagmamadali ngayon. Kaya rin naman MG anak na nagrem magulang, hindi niyo ba pwedeng maging mabait kahit saya salita? May mali ba saya sinasabi ko? May lakas na nagrem lupa kayong pagtawanan, ang kapighatian na nagrem iba. Mas mabuti magdasal, kayo, sana huwag mangyari. Ito, saya, MG, magulang ninyo. Sinusumpa mo ba ako para piliting magbigay na nagrem dugo? Hindi mangyayari, yan hanggang hindi na kontak ang MG anak niya. Bigyan mo muna ako na nagrem 1 milyon. Saka lang ako magdodonate na nagrem dugo. Buhay na nagrem tao ang nakasalalay dito. Extortion na ang ginagawa mo. Nilalagay mo ako saya moral na obligasyon. Sasabihin ko sayo, kung walang 1 milyon, hindi ako papaya. Hindi natin makontak ang asawa na nagrem anak na nagrem matanda. Try ko ang anak niya mismo. Paano kung nanay ko pala ang nasa panganib? Hindi mararing si mama. Huwag kang makalala. Mahal, hindi yan doktor. Naiistorbo lang ang tawa. Huwag mo na lang pansinin. Bisi ang linya na nagrem anak na nagrem matanda, hindi makontak. Hindi si mama, buti na lang. Mahal,
Tingnan mo. Nasa bahay pa si mama. Mahal. Pero nag-alala pa rin ako kay mama. Baka dapat umuwi na tayo at tingnan si mama. 6. Tara na. Bakit hindi mo sinasagot ang tawa ko? Tara. Samahan mo ako sa blood transfusion room. Hintay. Ang kapal na nagremuha mo. Bastos ka? May lakas na nagremluka pangharasin ang asawa ko. Hey! Alam mo ba kung sino siya? Isa siyang kartif. Ang tapang mo. Asawa ko pa hinaharas mo. Hindi siya. Ganyang klasang tao. Mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Anong hindi pagkakaintindihan? Ulo ko mismo ang binato niya. Sinisira niya yung kotse. Nagboluntaryo, siyang tumulong. Oh, inamin mang nagnanakaw ka na nagrem sasakyan ha? May itsura ka naman? Bakit yan pa ang naisip mang gawin? Nag-aral ka? Paninagrem? Magnanakaw na nagrem kotse? Kayong MG kayang ilok ang sariling nanay sa yalup na nagrem kotse. Hindi kayo karapat dapat maging anak. Doktor, ikaw. Dalhin agad saya psychiatric ward ang taong may delusyon na ito. Wala akong oras makipagtalo saya kanya. Ikaw. Anong nangyari saya kamay mo? Ito. Pwet pa ba siyang humawak na nagrem kutsilyo? Doktor ka? Bakit ka may hawak na kutsilyo? Paano niyo nalalampasan na hayaang may sakit saya pag-isip ang humawak na nagrem kutsilyo? Sa tingin ko, kayo ang may sakit dito. Ang kamay niya ay para saya pa kopra at pagliligtas na nagrem tao. Ano? Ibig mang sabihin talagang doktor siya? Ano? Talagang doktor siya? Ha? Dapat talagang ipadala saya mental hospital yan. Tama na. Ganitong place ba ni nagrem hospital kayo? Hinahayaan ang baliw na magwala. Alam ba ninyo kung magwala siya? Maraming tao ang malalagay saya panganib. Kapag sinaktan mo ang kamay niya, mas marami pang tao ang mapapahamak. May delusion siya. Gagamitin mo pa ang nanay ko para takutin ako. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Doctor, how? Maghanda ka na saya operasyon. Tumigil ka diyan. Anong nangyari? Hindi mo na kaya ipagpatuloy ang drama mo. Bago ka umalis at bumalik saya mental hospital mo. Bayaran mo muna ako na nagrem 100 no. Miss, nakahiga pa saya operating table ang matanda. Hindi mo ba kayang unahin ang dapat unahin? Nagkakaganito na, para pa rin na nagrem MG tao ang iniisip mo. Kung nanay, ninyo, ang nasa operating table. Sabihin mo na agad. Nasaan ang nanay ko? Maniwala ka? Kaya kitang bugbugin ngayon. Kung gasto, mang, may ligtas, ang iyong ina. Tigil-tigilan, mo, ang dakdak mo. Impossible? Malinaw na nasa bahay ang nanay ko. Bakit siya nasa operating room? Anong ginawa ko sa nanay ko? Ang nanay mo nadula saya tabi ng grem kotse mo. Nagkadugo ang ulo. Ako ang nagdala saya kanya saya ospital. Hindi ito posible. Sigurado may naglagay na nagrem nanay ko saya tabi na nagrem kotse ko na nagrem sadya. Gusto mo lang akong prahan. May konsensya ka pa ba? Nahulog ang matanda mula mismo saya sasakyan mo. Pwet bang gawing pakyan? Hindi pwet. Walang tao dito. Kung hindi, matalino, ang matanda at hindi, niya, naisalba, ang sarili, niya. Dahil saya inyong katangahan. Matagal na siyang patay. Impossible, nasa bahay ang nanay ko. Tatawagan ko siya ngayon. Sagot ka saya telepono. Sagot ka saya telepono. Hindi ko matawagan.
Loko-loko na yata. Hello? Ma, hello? Tita Xiao. Nasaan ang nanay ko? Hindi ba kasama mo ang nanay mo simula kanina pa? Wala siya sa bahay. Hindi maaaring mangyari yan. Malinaw sa location nenogram nanay ko na nasa bahay siya. Naubusan nenogram baterya ang cellphone niya. Kakabigay ko lang nenogram kuryente saya cellphone na yan. Hindi pwedeng mangyari yan. Sino ba talaga ang gustong manakit saya nanay ko? Sarili mang ina ang nasaktan mo. Ngayon, ikaw pa ang nanunumbat. Ikaw ba ang nanakit? Saya nanay ko. Dapat ikaw ang magbayad saya gastusin saya ospital. Hanggang ngayon hindi ka pa rin natututo. Ito ang CCTV na kinuha na nag-gram pulis para sayo. Panoorin mo mismo. Ako yan. Totoo. Ako nga kang may gawa. Ako ang nagiwan kay mama saya kotse. Ako nga. Walang hiya ka. Buong araw ka nalang nagmamadiong. Nilimot mo nang ga kang mama. Hindi mo pa alam. Kung may masamang nangyari kay mama, hindi kita palalampasin. Sayo. Siya ay mama ko. Ako lang ang may karapatan saya kanya. Kung hindi ka lang gumimik saya labas na nag-gram kung ano-anong bagay, hindi sana mangyayari ang ganito. Kung hindi ako nagtrabaho, ikaw ba, araw-araw ka lang ba nagpapahinga saya bahay? Bibigyan kita na nag-gram 200,000 kada buwan. Ganito ka lang ba mag-alaga? Tama na. Kung gusto mo makipakaway, makaway ka na lang saya bahay. Ang pinakamahalaga ngayon magpa-transfuse na nag-gram dugo para saya matanda. Doktor, pakiusap, kunin mo ang dugo ko. Kahit gaano krami. Saydyo lang, nagmamakawa ako sayo. Maawa ka kay mama ko. Direktor Hao, dadalhin ko muna siya para kumuha na nag-gram dugo. Ipinagkakatiwala ko na sayo ang susunod na operasyon. Sais, magmadali ka na. Ano, ako pala ang nakasama saya tagapagligtas ni mama. Magnanakaw naman siya na nag-gram sasakyan. Bakit siya naging doktor? Ang labo talaga. Si Direktor Hao isa saya MG pinakamagaling na doktor saya buong bansa. Siya lang ang makakagawa na nag-gram operasyon para saya mama mo. Pero muntik mo pa siyang mapuruhan. Ano? Hello, napahamak si mama. Muntik na siyang hindi maoperahan dahil sa yakin. Ikaw kasi, palagi kang nagwawalan ng walang dahilan. Ngayon tuloy, nagka-problema ka saya taong hindi mo dapat kagalitan. Direktor Hu, pakiusap naman po. Nagkamali ako. Maawa ka po. Iligtas mo ang mama ko. Direktor He, pakiusap po talaga. Iligtas niyo po si mama ko. Kahit magkano, babayaran ko saya inyo. May 1,000,000 piso saya karena ito. Ibibigay ko na saya inyo. Itong na ito, hindi ko na kailangan. Direktor Hao, hindi mo pa rin po ba kami mapapatawad? Ano ba talaga ang dapat namin gawin para mapatawad mo kami? Oh, alam na namin ang pagkakamali namin. Hindi ko kailangan na nag-gram kahit piso mula saya inyo. Ang pinakamahalaga, ngayon iligtas ang mama ninyo. Dr. Hao, ihanda ang operasyon. Opo. Maging kampante na kayo. Basta si Direktor Hao ang gagawa na nag-gram operasyon. Sigurado, ligtas ang mama ninyo. Ano pang hinihintay ninyo? Bilisan na. Sarili niya. Lin. Sarili niya. Lin. Mama, patawad po. Nagkamali ako. Totoong napag-isipan ko na ang mali ko.
Mama, alam ko na rin ang mali ko. Mama, magbabago na talaga ako. Hindi na ako maglalaro ng nagremajang kahit kailan. Ayos lang, basta nagbago ka na. Ang mama ninyo ay tunay na maswerte. Naging matagumpay ang operasyon. Dr. Hao, salamat po saya inyo. Kung hindi, niyo, kami, pinatawa. Wala na sana si mama. Oh, salamat talaga sa'yo, doktor. Sa susunod, magbabago talaga ako. Hindi na ako magiging pabaya. Buti na lang kayong dalawa na tinuruan si mama kung paano magligtas ng nagrem sarili sa yalop na nagrem sasakyan. Mama, ito ang unlock button na nagrem sasakyan. Kung aksidenteng makulong ka sa yalop, tandaan mang pindutin ito. Sa kahilahin, mo na nagrem 2 beses. Ayan, bubukas na ang pinto. Naintindihan mo ba? Oh, natandaan ko na. Buti na lang din na si Tandang Yuen ay matalino rin. Kung hindi, malaking sakuna sana iyon. Salamat talaga sa'yo, Dr. Hao.